Bukod sa branch na to, nandito ako para magbigay ng suporta kay Mayor. Mamaya, pupunta din ako doon sa branch ko, withdraw ko yung pera ko. Bakit ka mag-withdraw ng pera? Naguguluhan ako kasi hindi ko akalain mangyayari yung ganito sa Pilipinas kasi parang wala tayong batas na sinusunod eh. Hindi kasi pwede dapat yun. Nakakatawa dahil dapat mayroong bank secrecy law. At ito si Senator Trillanes. Senator Antonio Trillanes. Hindi naman sumusunod sa batas. Di ba? Kailangan bago ka magbintang, kailangan may pruweba ka. Nasaan yung pruweba mo? So yun ang gusto ng kampo ni Mayor Duterte. Gusto niya gumawa ng affidavit si Senator Antonio Trillanes to detail the accounts dito sa BPI. Yun ang gusto ng kampo ni Mayor Duterte na gawin ni Senator Antonio Kasi Trillanes. yun ang tama, ma'am. Yun ang batas eh. Kailangan kung may reklamo ka, idaan mo sa tamang proseso at kailangan malaman natin kung yung bang dala-dala mong ebidensya ay may katotohanan yan. So maghihintay ka dito hanggang ano oras? Sana dumating na sila kasi mag-withdraw pa ako ng pera eh. 11 o'clock pang planong pagkikita eh. Bakit ba may problema tayo sa oras? Di ba alas 9 ang umpisa na, alas 6 pa ako dito. Ganun ba? Oo, tagal nyo naman. So maghihintay ka hanggang mamaya? Baka mag-withdraw muna ako, tapos babalik na lang ako, ma'am. Ano bang isang issue? Di ba si Trillanes, binabanatan siya, no? Kilala niyo ba si Trillanes? Yung magaling na, magdalo. Di ba? Kung banatan niya si Mayor, sabi niya, ampaw daw si Mayor. Ano naging ampaw si Mayor? Si Mayor may nagawa. Si Trillanes may nagawa ba? Maraming ginawa yun, sumuko. Yung tao na yun, walang ginawa kundi magkudita pagkatapos sumuko. Ngayon, senador na, hindi ba? Ang tanong, may nagawa ba siya bilang senador? Wala po, kahit ano. Kunin lang yung tax nyo. Yan ang nagawa niya. Maraming bumabanat kay Mayor kung sino-sino. Pero pag tinanong mo kung may nagawa, wala silang nagawa. Ako, baka mas marami pa ako nagawa kay Trillanes, sa totoo lang po. Baka mas marami nagmahal sa akin, chicks, sa totoo lang. At ako wala akong binola. Ako binola. Mga mahal kong kababayan, marami akong naririnig. Napakarami kong naririnig na binabanatan si Mayor Duterte. Na magaling magmura. Ang bihira naman. Isu ba yung magaling magmura? Ako lang. Putang lang yan. Isu ba yun? Ang isu dito, pumunta ako dito, walang bayad para sa inyo. Yun ang isu. Pero yung putang ina, hindi isu yun. Mga mahal kong kababayan naman, maging totoo po tayo sa ating mga sarili. Hindi isu sa mga Pilipino yung mura. Ang issue sa mga Pilipino, number one, kung may nagawa ka. Kung meron kang nagawa para sa pamilya mo, may nagawa ka para sa kapitbahay mo, may nagawa ka para sa bayan mo. Yun ang issue dito. Inambisiga kami, sabi ko, totoo. May parila, committed and running our president. Ayun. Pininto ko lang kasi gusto may affidavit sila na pinatay ko daw, gano'n, an-execute, pati itong isang ulo na Trillanes. Wala naman, hindi naman noong nagkudita na sinira na na yung mukha, noong pahiro-hiro yung mukha. Sabi ko na pinatay na doon ang ulo. Hindi ko yung sa kilala, totoo lang. I only met him twice. Bago po daw pati yung gusto niya magtakbo na vice presidente, kami raw. Sinabi ko sa kanya, huwag ka lang magalit sa akin, prangkahan kita. You are not the type na. Sa
Alam mo bakit? Naalala ninyo yung sa cemetery na binaboy niya si General Reyes? Yung 2 million ayaw na tapos sabi nila, I just want to protect my honor. You have no honor. Hindi kayo noon. Bastos ang ay bastos. Kaya yung mga sundalo sa kanya, akala niya, tingnan mo balang araw, walang susunod na sundalo. Kaya ano sa iya ni General Reyes, punta si Mitterrand, binaril mo sarili niya sa tomb ng nanay niya. Yan ang Trillanes sa'yo. Be careful with that idiot. Papilin, papurma-purma, mag-surrender na rin pala. Sinino na kayong dipurma pa sila doon nakaupo sa peninsula. Yung mga Trillanes, kung ka lang magpakamatay, dapat doon ang pagkamatay mo. Purang kanyang kumagdagdag. Nag-rebelde ka mga, bakit hindi ka nagpakamatay yun? Bakit kayo surrender? Kasi sabi mo, may account dito ang aming si Tatay Digo. Salamat naman ang tinuro mo kasi tutulong na kami. Dito namin lalagay yung tulong namin. Gan kawawa naman yung tao eh. Hindi na nga nakakabili ng t-shirt. Tatakbo yata yung kami. Di pa napaplancha. Ha? Ito, maganda naman yung sinasabi mo. Meron ka mga investigasyon. Pero sana, iso ka ng affidavit para ligan lahat. Hindi yung kung ano naman sabihin mo. Gusto mo paniwalaan na namin. Ginagawa mo naman kayo masyadong tanga eh. Gusto ka ng affidavit para ligan lahat. Okay? Anyway, Mayor, deposito ko sa'yo ng 1,000 ha. Dagdag mo, pambili naman ng pagkain o kaya damit. Ha? Anyway, Mr. Trillanes, pagka totoo yung sinabi mo, singilin ko si Mayor ng paggawa ko ng t-shirt at saka ng relos. Ikaw kung gusto mo rin, maganda eh, oh. Bigyan kita, dala ka ng Senado, ha? Sige. Kung masyadong maingaw, daldan mo. Mr. Trillanes, nandito po ako sa BPI. Ayan, oh. BPI. Maraming salamat naman na tinuro mo kung saan ang account ng aming Tatay Digong. Kasi kawawa naman eh. Dadalawa na nga lang yung t-shirt pagka nagkakampanya. Hindi na nga rin napaplansya. Kaya hindi ko rin maintindihan paano siya nagkaroon ng 2.4 billion pagka hindi makabili ng shirt. Yung relos nga, ano na nga lang eh, parang itong bangketa. Anyway, well, na-appreciate naman namin na medyo nag-iimbestiga ka. Pero mas maganda niyan, pag-iso ka ng affidavit mo, yung legal, para naman kami, hindi naman kami basta naniniwala na lang. Pagka sinabi mo, meron 211 million, meron 2.4 billion, tatanggapin na lang namin ganun. Para naman kami mga ulul yan na basta meron chinismis, yun na. Kung naman ganun. Tsaka hindi naman pwede yung para gusto mo lang, o wala kang pakialam sa rule of law. Di ba senador ka, gumagawa ka ng batas eh. Bakit ganun? Ayaw mong respetuhin din namin batas. Anyway, marami na masyado ako nasasabi. Pag ngayon, kung sakaling meron siyang ganung kalaking pera, sisingilin ko kay Mayor, kay Tatay. Yung pinagpagawa ko ng t-shirt, ang ganda oh, tsaka yung relos. Ito, may relos ako eh, hindi ko na mapakita eh. Ha? Tapos kung gusto mo rin, bibigyan kita. Anyway, para kay Tatay Digong, nagdeposito ako ng 1,000 ha. Pandagdag mo, bili ka ng bagong damit. Kawawa naman eh, ha? Oh, Senator, yung affidavit, pag daldal ng daldal, sundalo ko pa naman. Ako nga dapat ganyan eh. Sige na, daldal mo. Ito ang message ko for Trillanes. You accuse me Duterte. I am ordinary person. I only graduate kinder and grade 4. I am a tricycle driver. But I'm telling you, I have the right to express my feeling. Simply because I cannot touch you or anything, but I want this message reach to your throne. You accuse me Duterte that he had plenty of money, maybe 200 million pesos. He's been a mayor for 20 years. And I know Mr. Duterte, he live in a very ordinary house. Imagine if he got the 200 million, do you think he's gonna live in that kind of house? Of course no. Alright? Now, or the ombudsman maybe file a case against him because of that amount of money, or if it is illegally acquired, whatever. You are just like a crab, no? You're like a kagang. The kagang that lives in a bangag. You're like a kagang. Nagdako lang yung agtang. You just like big forehead. If I punch you like that, Trillanes, okay? I sound like a crazy, but I hate you. You don't deserve. You're like Maruas. You're like Maruas. You're trying to
give the Filipino a bad impression of Mayor Duterte because you want that position to be a vice president. You don't deserve to be a vice president. And Rojas, you don't deserve to be a president. Duterte is the one. Come here, I'll bash you. Pak, 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 pak. Million. Maybe, siguro ikaw may-ari ng pera, hindi mo na. Purari kaya little bit lower. Well, 17,000 is definitely lower ng betting him to para sa mga may pera pala talaga. Tapos, iksiko ng affidavit. Ayan, diyan ko sana. Kasi wala man talaga.